Totoo po nito, kahapon po kasi may every Saturday din po sa amin, 5 p.m. may church din po kami sa bahay natin. May pinagawa din po tayong church doon. So kahapon po nag-party din yung mga member po natin doon. Kaya sa totoo po nito, dahil sa sobrang busy, hindi po tayo nagpaghanda ng pero ang sasabihin ko po sa inyo galing sa puso at ibibigay po ng Panginoon. Naniniwala po ako na may bibigay mensahe ng Panginoon sa atin, sa akin po para encourage po no, sa ating mga, especially sa mga testimony po. Sabi nga po, dyan po tayo nagpapalakasan sa mga testimony niya. Kaya napakahalaga po ng testimony sa bawat service po. Kasi po, yan po ang isang paraan para tayo lahat na Kristiyano. Kaya nga po tayo pumunta sa simbahan no, para magpalakasan. Isa sa mga nagpapalakasan po tayo, ano po yung mga, yung isa sa mga sandata, yun po, yung testimony. Yan po, sabi nga po kanina, ni Pastor Elio, pwede naman magsamba kahit saan. No? Pero, importante po ang pumunta sa church. Alam po ninyo, ako po, mula pagkabata hanggang ngayon ako, pinagpala po ako ng Panginoon kasi nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi po, bata pa lang po ako. 3 years old, 4 years old. Hanggang naging, alam niyo po, grade 4 po ako. Nung nalahang na po kami, nasa Balibago kami. Pag po tinatawag ni Bishop Meloria po, dahil nag-attend po kami doon sa kanya, pag sinabi niya, in-open yung testimony. Sa murang edad ko po, 11 years old, 12 years old, pumunta po ako agad sa pulpito, mag-testimony. Kasi sa edad ko pong yun, sabi ko sa sarili ko, basta ako, naniniwala ako, kapag hindi ako umiwala sa Panginoon, naniniwala sa Panginoon maging masasong buhay ko, hindi mapapaliwala ang buhay ko. So ano po nangyari? Ako, hindi po tayo dumanas sa bisyo, sa drugs, sa alak, sigarilyo, wala. Ang bisyo ko lang po, basketball. No? Playing basketball lang. No po? So yun po, at masaya din po ako, dahil ginagamit tayo po ng Panginoon. Doon po sa sa church po namin, yung mother ko po nandyan, yung asawa ko, ginagamit po ng yung church po natin doon sa, ngayon po kasi, noong naging high school po ako, nanatili po ako doon sa COG sa Dawo, kay Bishop Edgar Rivera, until now po. So yun po ang mother church ko. Ako nagpapasalamat po kay Pastor Noel na sabi ko nga, nung magkilala kami, kaya po kami naging mataling magkaibigan kasi parehas po kami ng paniniwala, parehas po kami ng gusto sa buhay. No po, yun po. Kaya sabi nga po, sa aking buhay, marami rin po tayong mga kapatiran na kumisa po, kamukha yung mga testimony po kanina, may narinig po ako, may mga sakit, kumisa sumusuko. Po. Pero alam po ninyo, sabi na po ng Panginoon sa Philippians 4:13, yan po, sikat na verse, pero po, napakasarap naman. Pag binabasa po natin, no? Yung, sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Talaga po, puti lang po ninyo yun. Napakasarap basahin. O, napakasarap ulit-ulitin. Po tayo po'y naniniwala kay Kristo. No po? Ano mang karamdaman yan? Ano mang sitwasyon ng ating buhay? No, pag binasa po yan, sabi niya, I can do all things. Ibig sabihin, magagawa po natin lahat sa pamamagitan ng ni Kristo. No po? Kaya huwag po tayong matakot sa ating buhay. No po? Ako po, mayroon pong kaibigan. Namatay na po yun. Nag-dialysis po yan. Tapos po, pinuntahan ako dahil alam niya po na ano po ako mula bata, nakilala niya ako na lagi ako sa church. Parang tingin po sa akin, parang pastor na tingin sa akin. So pinuntahan po ako, sabi niya, natatakot ako, umiyak siya. Natatakot ako kasi pagdating nito, ano na mangyayari sa akin? Mamamatay ka. So sabi ko, para huwag kang matakot, ang kamatayan hindi kinakatakutan. Ang kamatayan, yan ay dapat ikinakagalak yan. Ang kamatayan, pakinabang yan. Blessing ang kamatayan. Kung
sa spiritual blessing. Pero hinahanap mo yung sarili mo lang. Ano ba yung natatakot yung matay dahil ayaw mo mawala sa mundo? Hindi, sabi ko. Alam mo, maraming tao dito sa mundo. No? Ikaw, sabi ko, may sakit ka, alam mo na. Pinagpala ka ng Panginoon. Sabi ko, bakit? Kasi kung hindi ka nagkasala, hindi mo nakikilala ang Panginoon, hindi ka lalapit. Pinagpala ka dahil pinapakita ng Diyos sa iyo para ikaw bumalik sa Panginoon. Maraming tao dyan. Alam nila ang Panginoon, pero walang relasyon, hindi mo napatawad. Malakas. Pumunta sa mga barkada, nagpag-iinuman, nalasing, umuwi ng motor, aksidente, namatay. Ang tanong, safe ba ang tao yun? Di natin alam. Pero tingnan natin, sa pag-isip natin ganito, parang hindi, pero di natin alam. Pero di natin alam yung chance niya. Pero ikaw, sabi ko, masakit. At least, makapaganda ka. Ibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon, manalig sa Panginoon. Ano mang mangyari? Sabi ko sa kanya, at least, lahat tayo mamamatay, walang matitira. Lahat tayo nadanasin natin yan. Sabi sa kanya, alam niyo po, nung sinabi ko yun, napakasaya ko po, sumama po sa church sa akin. Hanggang ilang buwan po, hindi ko na sinasamahan. Siya po mismo nag-a-attend sa church namin. So, sabi ko, nung namatay siya, napakasaya ko kasi meron po tayong kaluluwa na ligtas na lalapit sa ating Panginoon Jesus. Kasama po, alam niyo po, yung kapatid ko, nagkasakit din. No? Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Inuwi na po namin sa bahay. Alam niyo po, napakasaya po namin kahit na walang kapatid namin. Bakit po? Madaling araw po, nag-praise and worship po kami. Tapos, nag-preach po tayo ng konting Word of God. And then po, ang masaya po namin, bakit po? Kasi yung kapatid po namin, dahil alam niya ang Panginoon, mula bata hanggang tumanda, hindi po siya natakot na mamatay. Sabi niya, Kuya, excited na ako umuwi sa ating Panginoon, sabi niya. Alam po ninyo, nakita ko po yung pananalig ng kapatid ko sa Panginoon. Despite na po yung karamdaman niya, na alam niya wala pag-asa, pero po hindi siya natakot. Kasi kasama niya po ang Panginoon. Siya po yung sinunod. Kaya po, sa panguling salita ko po sa inyo, encourage po sa inyo, kahit anong sitwasyon po natin, nasa sitwasyon na po tayong mahirap. Marami po tao dito mayaman. Nagtataka tayo ba't mayayaman sila. So po, makamit man po nila, no? Sabi nga ni Pastor Leo kanina, makamit man nila yung buong mundo. Pero, mawalan man sila ng kaligtasan sa ating Panginoon. Ano pong kwenta po nun? Wala po. Kaya tayo po nandito sa mundo ito, isa lang po ang tandaan po natin. Isa lang po ang reward natin. Pinakamahirap ka man sa mundo ito, pinakamayap ka sa mundo ito, sa Panginoon po, isa lang reward natin. Ang makasama natin, yan po, o reward po natin. Walang po iba. Kaya po tayo mahigit sa mga mayayaman. Pero mas pinagpala nga po tayo dahil tayo alam natin ang salita ng Panginoon. Alam natin, tayo mismo ligtas. Malalaman po natin yan. Tayo po mismo. Kaya po sa church po namin, pag nagtanong pastor namin, sinong hindi takot mamatay? Nagtatas po tayo kagad ng kamay. Kasi po, hindi po kinakatakutan ng kamatayan. Yan po ang simula na makakasama natin Panginoon pag nangyari. Basta po tayo manatili. At huwag po tayo bibitaw. Huwag po tayo bibitaw sa Panginoon. Apo, yan po ang pinupuntahan po. Sabi nga po, sa Isaiah 41:10, simple lang po, yung una lang. Sabi niya, do not fear, I am with you. Huwag kang matakot. No? Ayun, huwag kang matakot. Sabi niya, ano man alalahanin natin, bigyan natin sa Panginoon. Ano bang sitwasyon ng ating buhay, bigyan natin sa Panginoon. Lahat ng anong problema natin, bigyan natin sa Panginoon. Kamukha po noon, sabi ka, yung mga makasama natin, natalo daw ako, sabi niya. Bakit hindi ka nalungkot? First place, malulungkot, pero sabi ko, magmula nung pumasok sa politika,
2007 sa barangay, sabi ko, Panginoon, kung anong kaloob mo sa buhay ko, gagalangin ko. Nanalo, naging kapitan, naging konsyal, nung last, natalo, Panginoon, salamat, kalooban mo na ako matalo. Sabi ko, hindi po yun ang importante. Hindi po importante titulo dito sa mundo. Hindi po importante ang konsyal ka. Hindi importante kung mayor ka o ano man. Ang importante po yun dito, na kay Panginoon kasi Kristo po tayo lahat. Yun po ang pinaka-importante. Opo, yun po ang pinaka-importante sa buhay natin. Kaya sabi ko nga po, basta ako, nasa politika, nasa wala man, pero ang priority ko po ang sa Panginoon Jesus, sa makasama po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Opo? So muli po, maraming salamat. God bless po sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat.